So yan mga sir, for today's video ay gagawin na naman akong Ford Escape 2003 model. Ayan, manual transmission. So ayan, nakasusi. Ang concern ng may-ari nito mga sir is no crank, no start. So habang tumatakbo siya, bigla na lang daw tumigil, tapos bigla na lang ayaw na mag-start nung in-start niya ulit sa susian. So kahit crank click, wala. So yan, andito pala tayo ngayon sa Malate, Maynila. So yan mga sir, nabutan na tayo ng gabi, galing tayo sa Dasma. So pumunta tayo dito para i-rescue natin yung customer ko dati. So yung mga sir, ngayon papakita natin kung ano yung naging sistema niya. Ayan, try natin i-on susi. So ayan, naka-on naman yung susi. Ayan, yung sa anti-theft niya, so yung sa susian wala naman. So nawawala naman siya. Ngayon try natin ipapa-start. Muna natin to. Ayan, naka-off. So ngayon try natin i-start. Ayan, ayan, naka-start na. Ayan, steady natin. Ayan, naka-steady. So dito wala. Ayan. So nag-troubleshoot na tayo mga sir. In-scan na natin. Ayan, kung nakita nyo, nag-scan na tayo. Nung in-scan natin to, so walang kumbaga hindi siya mai-scan. Yung ang mai-scan lang niya is yung airbag, ABS, taka yung cluster. Ito, yan yung cluster. So yung mga sir, ngayon nag-check tayo. Pakita ko lang. Ayan. So nag-check din tayo dun sa tawag dito, starter. So ito yung starter relay nya. Ayan, kung nakikita nyo dito, ayan, ito starter relay yan. So dito sa allocation. So dito inuna natin ng voltage. So meron naman sa galing dun sa susian, pero ang problema yung ECU ground nya, yun ang wala. Itong ECU ground, ayan, ito. Kapag nirekta natin, ginamitan natin ng wire, tapos nirekta natin sa body ground, so nagka-cranking siya. Ang problema nga lang, ayaw tumuloy. Gawa nung hindi may scan yung sa makina. Ayan. So meron naman sa check engine. Ayan, kung nakikita nyo mga sir, meron naman sa check engine. So ayaw lang mag-start, ayaw tumuloy, ayaw ma-scan. Ayan, pwede sana i-scan. So yun mga sir, update ko lang kayo sa ginawa natin kapag nag-i-start na. Okay. So yan mga sir, update ko lang kayo sa ginawa nating Ford Escape. So yan mga sir, naabutan na tayo ng madaling araw, mag-aalauna na. So nagsimula kami alas 6 ng gabi. Tapos ngayon madaling araw na kasi nag-troubleshoot tayo mga sir. So ito, ayan, pinagbabaklas na natin. Tapos pati dito binaklas na. Tapos ito mga sir, try natin, papa-start natin mga sir. Ayan, try natin i-start. So dati kanina mga sir, ito kung i-start mo sa ayaw mag-start, ayaw siya mag-start dito. So ngayon, ayan, may nakakapagtaka kasi wag muna natin, may check engine siya, nawawala naman yung anti-tip, pero ang problema ayaw niyang ma-scan. So ibig sabihin yung computer box ang nakalagay PCM is not equipped. So ngayon mga sir, try na natin start. So yun, umandar na mga sir. Try na natin i-rev. Yan, rev natin. So yan, so yan, umaandar na. So yung mga sir, dito tayo. So yan, papakita ko lang. So ito mga sir, binaklas na natin to, itong fuse box. Ayan, kung nakita nyo, sinik na natin yung wirings dito papunta dito sa loob. Ayan, dun sa ilalim ng ano, sa ibabaw ng gulong. Ayan, sinik natin yan dyan. So nag-trace tayo hanggang dito, umabot tayo sa computer box. Ayan. So akala ko mga sir, computer box ang sira kasi hindi siya nai-scan. Ngayon nung binuksan ko yung computer box, malinis naman, goods naman, wala naman akong nakita sunog or shorted. So yun, dito tayo sa electrical, nagano hanggang dito, maabot tayo dito sa socket. So grounded siya, nasunog itong fuse nito, itong malaki sa injector to eh. Ayan o, pakita ko lang ha. Ito injector, nakalagay 30 amperes. Tapos itong ECC min, itong relay na to, kapag kinabit ko itong relay, pumuputok yung fuse. Ito, pati ito, yung isa, number 15.
So nag-trace ako sa sa wirings nito. So papunta siya dito hanggang sa computer box dito. Tapos kung i-continuity ko sa body, meron siyang body ground. So dapat supply lang ang pumapasok, wala siyang ground dapat. So yung mga sir, ang naging problema pala yung coil. Yan. So nagpalit na kami ng coil. Saan yung coil na luma? So ayan, nagpalit tayo ng coil. So yun na mga sir. Ano nga pa yung, so ito yung naging problema niya, kaya nagka-grounded yung wirings, kaya pumuputok lagi yung fuse. Ito lang palang naging dahilan niya. So nag continuity test tayo dito. So itong kabila may contact siya sa body. Tapos nung sinek natin papunta dun sa ignition coil. So yung mga sir, mandar na yan. So nagpalit tayo ng surplus second hand na ignition coil. So yun lang mga sir. Umandar na. So bumili lang tayo ng surplus na ignition coil kasi madaling araw na. Buti may nakuha tayo yung ignition coil sa tropa lang din. So yung mga sir, update ko lang kayo sa ginawa natin. So yun, in-scan ko na. So nai-scan na, lumalabas na yung sa PCM nya. So yung mga sir, pipix muna namin to. Okay, update ko lang kayo. So ayan, naikabit na natin lahat, pati dun sa kabila, pati dito sa makina. Ayan. So yan, naikabit na, pati dito nalock na rin, pati yung fuse box, pati dito natipan na rin. Ayan. So ito, nilinis na lang din natin yung ground, pati yung sa ilalim, yung andun. So napalitan na din natin ng coil. Ayan, hindi na yan nagalaw. Okay, so dito tayo. Ayan, nag-i-start na yan. Try natin i-rev. So yun, meron naman. Okay. So try natin patayin. Put natin uli. On. So kompleto, may check engine. Start. One click. So yun lang mga sir. Ford Escape 2003. So manual transmission. Okay.